Kanino ka kakampi? Sa masama o sa mabuti? Mapagpalang araw ng Huwebes sa 2 linggo ng Kwaresma, dakilain natin ang Poong Diyos sa pagkaloob sa atin ng panibagong pagkakataon upang makapagpatotoo sa ating pananampalataya. Sa panahong ito na tila namamayagpag ang kasamaan at wala nang kamalayan ang tao sa kasalanan, no sense of sin, mahalagang suriin ang mga pagpili at pagdidesisyon na ginagawa natin araw-araw. Kakampi ba tayo ng Diyos na sumusulong sa tama at mabuti? O kinain na rin tayo ng sistema ng katiwalian o korupsyon na namamayagpag sa kasalukuyan? At ang nakakabahala, hindi na tayo nakukonsensya sa masamang gawain. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Marinig natin ang pahayag ng Panginoong Hesus na laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko, na siyang tema ng ating mabuting balita. Minsay nagpalaya si Jesus ng isang demonyo at ito'y pipi. Nang lumabas na ang demonyo, nakapagsalita ang pipi at namangha ang mga tao, ngunit sinabi ng ilan sa kanila, "Pinalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo." Gusto naman ng iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigiba roon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Di nga ba't sinasabi nyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napapalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung nasasandatahang binabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Subalit kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maaagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian. Laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko." Kanino tayo kakampi? Minsan, naulinigan ko, narinig ko ang isang grupo ng mga kabataang naglalaro sa daan. Sabay-sabay nilang sigaw ng malakas, kasama ang pagsasama-sama ng mga kamay nila sa gitna. Kampihan! Nako, mayroon pa pala mga ganitong bata ngayon. Akala ko, nasa cellphone at computer na lang sila madalas maglaro. Alam nyo, mula kabataan, marahil hanggang katandaan, madalas ito ang laro ng mundo. Kampihan. Sa pula o sa puti ka ba? Sa blue o sa green? Kakampi ka ba o kakampon? Ito na marahil ang isa sa mabigat na realidad ng ating buhay ngayon. Ang pagkakampi-kampihan ng mga tao. Kung hindi ka katulad nila, kung iba ka, itsapwera ka na. Kung medyo weird ka para sa kanila, cancelled ka na. Kung tutuusin, maaari namang sabihin na normal na realidad ng tao ang magkampi-kampi. Lalo na kapag malaki ang grupo, mayroon at mayroong mabubuo na maliit na pangkat. Kaya nga ang tanong, kanino ka papanig? Doon ka ba sa nang-aapi o sa inaapi? Sa nananakit o nasasaktan? Sa nang-aagaw o sa inaagawan? Mahirap, di ba? Ganito rin marahil ang naisabihin ni Jesus sa ating mabuting balita ngayon. Nile-label siya ng mga tao kung kaninong pangkat siya nabibilang. Ibinalik niya ang sitwasyon sa kanila. Nililinaw ni Jesus sa atin, isa lang ang pinapanigan ni Jesus. Ito ang panig ng Ama, ang panig ng katotohanan. Isa lang ang kanyang kinakampihan, ang paghahari ng Diyos sa lahat.
isa lang ang kaniyang kulay, ang kulay ng kapatawaran, awa at pagmamahal. Kung ako sa'yo, alam ko na kanino ako kakampi. Kay Jesus lang, walang iba. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.